Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Lunes sa pagdalo sa flag raising ceremony ng Office of the President kasabay ng selebrasyon ng anibersaryo nito. Dito nanawagan si Pangulong Marcos sa mga kawani ng OP na pahalagahan ang kanilang trabaho at paigtingin ang paglilingkod sa mga Pilipino. Matapos nito, sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa concession agreement para sa Ninoy Aquino International Airport sa Malacanang para ito sa pagpapaganda at pagsasamoderno ng paliparan upang makasabay sa international standard. Sabi ni Pangulo Marcos, ang PPP project na ito ay bunga ng vision, pagkakaisa at layunin ng pamahalaan at pribadong sektor na iangat ang kalidad ng buhay at serbisyong ibinibigay para sa mga Pilipino. Matapos nito, pinangasiwaan ng Pangulo ang panunumpa sa pwesto ng 55 star rank officers na Philippine National Police. Dito nanawagan ng Pangulo sa mga bagong panumpang rank star officers na huwag magpakakampante sa tungkulin at mas galingan pa ang pagbibigay serbisyo sa bansa. Araw ng Martes, 19 ng Marso, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ika-4 na LEDAC meeting sa Palasyo. Dito nakakuha ng commitment ang Pangulo mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso na ipapasa ang mga panukalang pasok sa priority bills ng administrasyon bago matapos ang buwan ng Hunyo. Dumalo ang Pangulo sa World Economic Forum na ginanap sa Kalayaan Hall ng Malacanang. Sa harap ng local at international companies at organization, ibinida ng Pangulo ang magandang economic performance ng Pilipinas noong 2023 sa kabilaan niya ng mga hamong kinaharap ng bansa. Matapos nito, tinanggap ni Pangulo Marcos si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Malacanang. Dito nakakuha ng commitment ang Pilipinas na nananatiling rock solid ang ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas.